Magandang gabi, kapatid kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan, si Brother Albert. Narito po akong muli upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na Only Christ has power to change our life. Kapatid kaibigan, ilang araw na lang mula ngayon ay haharap na naman tayo sa panibagong taon, kung saan iiwanan natin ang taong 2023 at haharapin naman natin ang taong 2024, kung saan ang karamihan sa mga tao ay gumagawa ng kanya-kanyang New Year's resolution sa kanilang buhay. Kapatid kaibigan, bago tayo gumawa ng New Year's resolution, tanungin natin muna ang ating mga sarili. Kaya ba talaga nating baguhin ang ating mga sarili? Kapatid kaibigan, huwag nating pilitin baguhin ang ating mga sarili sa ating sariling kaparaanan, sapagkat tayo'y mabibigo lamang. Sapagkat ang totoo, hindi naman talaga natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Maliban ang Diyos ang gumawa sa pagbabago sa ating mga buhay, hindi tayo mababago. Kapatid kaibigan, marahil maraming beses na tayong nakagawa ng New Year's resolution at gumawa ng mga listahan na kailangan nating baguhin at ihinto ang mga bagay na maling ginagawa natin at ayaw na nating magawa pa muli. Pero nakakalungkot sabihin, sa pagtatapos ng taon, tayo ay bigo. Kapatid kaibigan, ang Diyos lamang naman talaga ang may kakayanang baguhin ang ating mga puso at kabuuan ng ating pagkatao. Ang buhay na walang direksyon para magkaroon ito ng direksyon. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ay nais ko sanang magbigay ng 5 katanungan. At ito po ang pagkakasunod-sunod. Naniniwala ka bang ang Diyos ay makapangyarihan at walang mahirap na bagay sa Kanya? Naniniwala ka ba na ang Kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi magbabago? Naniniwala ka bang hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili? Naniniwala ka ba kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo? At yung pang-5, gusto mo bang ipabago ang buhay mo sa Kanya? Naniniwala ka bang ang Diyos ay makapangyarihan at walang mahirap na bagay sa Kanya? At yan po mismo ay pinatunayan ng salita ng Diyos na mismo siya ang nagsabi ng ganito, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Yan po ay natala sa Jeremiah 32:27, na kung saan sinabi nga po ng Panginoon, ako ang Diyos ng lahat ng nilikha. Mayroon bang mahirap para sa akin? Yan po ang sinabi ng Panginoon. At ito po ang isang talata na nagsasalaysay ng pagpapatunay na walang mahirap na bagay sa Kanya. At ganito po ang natala sa Jeremiah chapter 32 verse 17. O sovereign Lord, you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arms. Nothing is too hard for you.
Yan po'y sinabi na naman na walang mahirap na bagay para sa Kanya. Kaya wala po talagang mahirap sa Diyos. Ang salitang mahirap ay para sa tao lamang. Sa Diyos po'y walang mahirap. At ang number 2 po'y, naniniwala ka ba na ang Kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago? Kailanman ay hindi magbabago. At iyan po ay pinatutuhanan sa Malakay chapter 3 verse 6 na ganito po ang sinasabi, "For I am the Lord, I change not. Therefore you, descendant of Jacob, are not destroyed." So siya daw po ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. Kung ang kapangyarihan po niya ay noon, kung makapangyarihan po siya noon, makapangyarihan siya ngayon, at sa lahat ng panahon, siya po ay makapangyarihan. Kasi nga po, hindi po siya nagbabago. Yun po ang sabi. At ito pa po ang isang pagpapatunay na siya hindi nagbabago, na kung saan ay sinabi po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po ay natala naman sa Hebreo chapter 13 verse 8. Siya po ang kahapon, siya po ang sa kasalukuyan, at siya po ay magpakailanman. Kung paanong siya ay gumawa ng mga himala at pagaling sa mga nakaraang panahon, kung paano po niya ginawa yon, kaya rin po niyang gawin ngayon, sapagkat hindi nga po siya nagbabago. Naniniwala ka bang hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili? Dahil wala tayong kapangyarihan, dahil siya mismo ang nagsabing, apart from me you can do nothing. Totoo nga pong kung wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya hindi po talaga natin kayang baguhin ang sarili natin sa ganang ating sariling kakayanan, sapagkat wala tayong kapangyarihan malibang ang Diyos ang tumulong sa atin. Doon pa lamang natin magagawang mabago ang sarili natin. At ang pang-apat po'y, naniniwala ka bang kaya kang baguhin ng Diyos ang buhay mo? Dahil sa Diyos ay walang imposible. Pinatunayan po yan sa Biblia, at yan po ay natala sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 37. Ganito po ang natala, "For with God nothing shall be impossible." Ano nga po bang mahirap sa Diyos? Hindi po ba nilalang niya ang langit, nilalang niya ang lupa sa pamamagitan ng salita lamang? Wala po talagang mahirap sa Diyos. At ito pa po ang isang batayan ng sa Diyos ay walang imposible, and ganito po ang sinabi, "And He said, the things which are impossible with man are possible with God." Yung daw pong mga imposible sa tao ay posibleng lahat sa Diyos. Ang hindi po kayang gawin ng tao, kaya pong gawin ng Diyos, sapagkat po siya Diyos ng makapangyarihan. At bilang pagpapatunay na walang mahirap na bagay sa Diyos, ako po ay magbibigay ng 3 imposibleng bagay na magawa ng tao pero sa Diyos ay naging posible. Ang una po rito ay ang naging kasaysayan ni Sarah. Si Sarah po na asawa ni Abraham. Sa sobrang tanda na ay nanganak pa sa edad na 90. At yan po ay natala sa Genesis 18 chapter 14. Kung hindi po ba naman ang Diyos ay makapangyarihan, ibigin mo na may uugod-ugod na nagkaroon pa ng anak. Sapagkat ang Diyos po ang nagsabi, siya po ang nangako kay Sarah. Sa ganito po ang sinabi, "Is anything too hard for the Lord?" Yan po ang sabi sa, meron bang mahirap na bagay sa Diyos? Sabi po niya, "I will return to you at appointed time next year, and Sarah will have a son." Yan po ang pagpapatibay na walang mahirap na bagay
sa Diyos na ang imposibleng kakayanan ng tao ay sa Diyos ay napakadali lamang. Dahil po sa kasaysayan ni Sarah, talagang makapagtataka at parang ang hirap isiping mangyayaring mabubuntis ang isang matanda na sa edad ng 90 dahil ang kapangyarihan nga po ng Diyos ay hindi nalilimitahan. Kaya nagawa pong si Sarah ay magkaanak pa. Hindi po dahil sa kapangyarihan ng tao, kundi ito po ay sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pangalawa pong pagpapatibay ay ang kasaysayan naman po ni Mary tungkol po sa pagdadalang tao na wala pang lalaking nakasiping. Ibig sabihin wala pa pong nakagalaw sa kanya, hindi pa po taong nagkaroon pa po ng wala pa pong sex contact pero nagdalang tao po siya. Diyan na naman po papasok na walang imposible sa Diyos Ano po ang nangyari? Hindi po ba sa istorya parang nakipagkatuwiran pa nga po si Maria Alam mo po ba ang sabi niya? How will this be? Paano ito mangyayari sa akin? Sabi ni Maria sa anghel. Sabi niya, how will this be? And Mary asked to the angel, and since I am a virgin, yan po ang pangangatiwiran ni Maria. Paano mangyayari ito samantalang ako'y birhen? At dahil nga po siya nagtanong, sinagot naman siya ng anghel. At ito po ang pagkakasagot ng anghel sa katanungan ni Maria, paano ba ito mangyayari sa akin samantalang ako'y birhen? And the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One be born will be called the Son of God. At iyan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 1 verse 35. Hindi po ba walang mahirap na bagay sa Diyos ng isang babaeng wala namang nakasiping na lalaki ay magdadalang tao dahil nga po ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumawa sa buhay ni Maria. At ang ikatlo pong kasaysayan na nagpapatibay na ang Diyos ay walang mahirap na bagay sa Kanya. Marahil siguro po pamilyar naman tayo sa kasaysayan ni Lazaro. Si Lazaro po ay patay kung saan po ay binuhay siya ng ating Panginoon. Kung hindi po ba naman siya makapangyarihan at walang imposible sa Kanya, biro mo na may patay, bubuhayin mo. Kung saan po ay binuhay ng Panginoon. At ito po ay natala sa aklat ng John chapter 12 verse 17 na ganito po ang sinasabi. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead. Yan po ay na-record, natala. Ang pakay po ng mga taong nandun, hindi naman po dahil sa kumbaga sa po sa panahon natin ngayon, ibang mga taong nandun ay marites, gustong masaksihan yung pagbuhay ng Diyos kay Lazaro, kaya marami pong taong nagpunta. So diyan po mapapatunayan natin sa tatlong ibinigay kong halimbawa na walang mahirap na bagay sa Diyos at pinatutuhanan ng mga kasaysayan na ang kasaysayan ni Sarah na matanda na sa edad 90 ay naglipat, nagdalang tao pa. Sa kasaysayan ni Mary na bagamat isang birhen at wala pang lalaki nakagalaw ay nagdalang tao. Sa kasaysayan naman ni Lazaro na patay na ibinuhay pa. Ano pa po bang pagpapatunay na gusto nating marinig para sabihin sa Diyos ay walang mahirap at walang imposibleng bagay? At ang panglima po, gusto mo bang ipabago ang buhay mo sa Kanya? Kapatid, kaibigan, kung sa palagay mo ay lagi kang bigo sa mga resolusyon na ginagawa mo taon-taon para baguhin ang sarili mo. Kapatid, kaibigan, bakit hindi mo subukan na si Kristo ang hayaang bumago sa buhay mo? At kung sa palagay mo'y pagod ka na sa paulit-ulit na paggawa ng mga New Year's resolution ng buhay mo, at pagkatapos ng taon ay bigo ka pa rin sa hinahangad mong pagbabago, kapatid, kaibigan, si Kristo lamang naman talaga ang makatutulong sa pagbabago ng buhay mo. Kapatid, kaibigan, magbabagong taon na naman.
Sana sa panibagong taon na ito, hangad ko makamit mo na ang mga minimithi mong pagbabago sa buhay mo sa tulong ng Diyos na makapangyarihan. At iyan po sana ay magsilbing paalala sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na huwag nating tangkain, piliting baguhin ang ating mga sarili sa ganang ating sariling pagpupunyag at pagsisikap, sapagkat sa huli tayo'y mabibigo. Hayaan natin ang buhay natin ay ipabago natin sa Panginoon, sapagkat siya lang naman talaga ang may kakayanang magbago sa atin. Gusto mo ba, kapatid, maranasan ang pagbabago ng buhay mo sa pamamagitan ng tulong ni Kristo? Kung yan ang sagot mo, maaari kitang samahan sa panalangin para hingin ang tulong ng Diyos sa pagbabago ng buhay na hinahangad mo sa taong ito. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo kasama ng nanonood at nakikinig ng bidyong ito, na may nais bisa ng kanyang puso na mabago ang kanyang buhay sa mga maling ginawa niya ang mga nakaraang taon ng buhay niya. Gusto niyang mabago na ito, Panginoon, at maitigil na ang mga maling ginagawa niya sa buhay. Ama, hindi po namin kaya, hindi niya po kayang baguhin ang kanyang sarili sa kanyang sariling kapangyarihan, sapagkat wala naman talaga kaming kakayanan at kapangyarihan na mabago ang sarili namin, malibang tulungan mo kami. Hinihingi po namin sa gabing ito kasama ng nanonood ng video ito ang tulong mo sa aming buhay, na kami ay mabago sa mga mali at hindi tamang ginagawa, at sa panibagong taon na darating ay mabago at maitama namin kung ano man ang mga maling nagagawa namin. Panginoon, hindi dahil sa kami ang may kakayanan, hindi dahil sa tulong mo kami umaasa. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po, mga kapatid, kaibigan, sa maikling oras na ginugol natin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa pagpapaalala sa pagpabago ng sarili, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Happy New Year's, brother and sister, and to everyone from my family. Patnubayan at ingatan tayo ng Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabi ito. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Panginoon, sa mga marami pang linggo na darating, sa mga bidyong i-upload. Amen.